Malapit ka na nga bang palitan ng AI? Ito ba isang hype o talagang mawawalan ka na ng trabaho anytime soon? Pag-usapan natin. But first, kailangan nating malaman ano nga bang nangyari sa AI at gaano katalino na ba ang AI ngayon? You see, 5 years ago, ang AI nanghuhula lang. Pero ngayon, ang AI, kaya niya nang magtrabaho. Ngayon, in this video, papaliwanag ko sa iyo yung pinakasimpleng paraan para maintindihan mo kung ano na nangyari ngayon sa AI. So, ang AI nung una, para lang siyang grade 1 student, nanghuhula lang siya. So, ganito, pag sinabi mo sa AI na 2 plus 2, hindi niya naman talaga naintindihan yung math eh. Pero dahil meron siyang data or information na normally naririnig niya na pag 2 plus 2, ang sagot dyan 4. Yun ang ginagawa talaga ng AI at least nung umpisa. So para siyang nag-auto-complete, alam mo yung pag nag-search ka sa Google or sa Facebook, tapos parang hinuhulaan niya na kung ano yung gusto mong i-type. So ganun yung nangyayari. So from a grade 1 student, naging trained student na siya. Anong ibig sabihin? So ginawa ng mga tao, tinrain nila ngayon yung AI. Na pag sinabi na itong, okay, pagka ganito ang tanong, dapat ganito ang sagot. Okay? And then of course, chine-check nila kung tama ba, mali, paulit-ulit. So in other words, tumalino yung AI. Naging trained student na siya. Parang sa review center. Pero ngayon, eto ang matindi. So, dumating ang time na imbis na tao ang nagko-correct at nagtuturo sa AI na rin ang nagtuturo sa AI. So ngayon yung machine, natututo siya sa iba't ibang unlimited AI or teachers na walang pahinga, walang washroom, walang lunch break, walang tulog. So imagine yung mga kailangan mong matutunan ng 1,000,000 taon, kaya niyang matutunan lamang ng 6 months. Of course, hindi natatapos doon ang development ng AI. So eto na yung nagbago. So dati, pag tinanong mo ang AI, immediately yan sasagot agad. Kahit hindi siya sigurado, pero parang very confident siya sa sagot niya. So ang nagbago ngayon, bago siya sumagot, hinihimay-himay niya muna yung tanong. Step 1, Step 2, Step 3. At dahil sa pagbabago na to, mas naging accurate na ngayon yung mga sagot ng AI. Mas naging reliable na siya, less na yung tinatawag na hallucination. At hindi of course natatapos dyan ang development. Dati ang AI parang chatbot lang. Pag tinanong mo, sasagot, tanong, sagot, tanong, sagot. Ang AI ngayon, kaya niya nang gumamit ng mga tools. So dati, pag tinanong mo, sasagot lang. Pero ngayon, kaya niya nang magsulat ng email. Kaya niya nang mag-analyze ng reports, ng financial statements. Kaya niya nang magsulat ng computer code. In other words, because of tools, nagkaroon na siya ng tools kaya niya na ngayong magtrabaho. So ngayon, ang AI, kaya niya nang magplano, mag-execute, and then of course, obserbahan niya kung tama ba yung ginawa niya, and then i-correct niya yun again and again and again. Remember, AI works 24 hours. Walang pahinga to. At napakabilis niyang magtrabaho, mag-isip, kumilos at mag-correct ng whatever mistakes na nagawa niya. So dito na ngayon pumasok ang usapan na pwede ka na bang palitan o ako ng AI. Kasi ang recent na pag-aaral ngayon, ang AI daw kaya nang mag-isip ng malalim ng mga about 1 hour ng dire-diretso. Para siyang katulad mo at katulad ko o may mga white-collar job o yung mga nagtatrabaho sa harap ng computer. So in other words, kung kaya mong mag-isip, kaya niya na rin mag-isip ng mas malalim. Pero ito ang mas nakakatakot. Itong kakayahang mag-isip at magtrabaho ng AI, dumodouble yan every 6 months. Ibig sabihin, mas bumibili siya at mas tumatalino siya every 6 months. Kaya mo bang sumabay? Pagdating nga ng alas 5, gusto mo nang umuwi? Now imagine this, in a few years from now, you will be competing against someone na hindi nagkakasakit, hindi natutulog, hindi nagpapahinga, hindi nahingi ng raise, hindi hihingi ng 13-month pay. So ang tanong ngayon, hindi matalino ba ang AI? Ang tunay na tanong, nagde-develop ka ba ng skills that works with AI? Hindi naman nagiging conscious ang AI, pero nagiging very productive siya na pag hindi ka kumilos, makapalitan ka.